Seryoso na, dito tayo sa topic natin kasi good news tong unang topic natin mga kababayan, mga ka-BBM ha. Kasi yung impeachment ni Pangulong Bongbong Marcos, kung natatandaan ninyo, di ba? May nagsampa sa kanya ng impeachment. Yung mga nagsampa na yon, talagang umaasa na mabibigyan sila ng hustisya na mapapatalsik nila si PBBM sa pamamagitan ng impeachment. Kaso hindi ganoon na nangyari. Dahil alam naman natin si PBBM, protektado ng Diyos yan kasi mabait na tao. Correct. At mahal ng Pilipino si PBBM. O ano nangyari? Ayun, nagkabotohan. Nagkabotohan kahapon. Ang boto, 284 ang pabor na ibasura. At 8 yung pumabor na i-impeach si PBBM. At 4 yung nag-abstain. So, ibig sabihin nito, marami sa mga congressman natin, yung 284, matitino. Correct. Diba? At mayroong 8 medyo naliligaw ng landas. Diba? At mayroong 4 na, alam mo na, nagmamalinis. Ayaw nilang madawit. Ayaw madawit. Kaya abstain lang. Oo. Ano masasabi niyong dalawa dyan sa... Ako, ano to expected na ito. Ako, 100%, sabi ko nga, 1,000,000% sure tayo, mababasura lang yan Kasi sabi-sabi lang naman Oo. Diba? Wala naman mapakitang ebidensya. Kahit ano pang gawin nila dyan, wala naman Ano bang ginawa ng anong ginawa ng presidente para matanggal siya? Yung maleta Diba? nga raw ang ebidensya. Maleta. Kaya din naman si presidente, very confident Hindi man lang nag-hire ng lawyer yun Oo. Diba? Sabi ni Yuse Claire, hindi na babahala ang presidente dyan, hindi kumuha ng abogado yan, hindi niya iniisip yan kasi malinaw na malinaw Wala namang impeachable offense Kabaliktaran no kay Sara. Kabaliktaran. Yung Correct. 16 na abogado niya malamang hindi na nakakatulog yun. Oo. O ikaw Yam, anong basa mo dyan Yam? Ako 125,000,000% sure ako na hindi talaga. Mas mataas pa. Mas mataas pa Sir Yayam. Hindi talaga may impeach Paano naman magiging grounds for impeachment yung mga allegations or mga conclusions at hindi talaga actual evidence, no? Hindi pwede 'yon sa isang impeachment. Kahit sa korte hindi rin pwede yung ganoon. Puro ano lang puro conclusion, puro opinion, puro allegations lang at zero pagdating sa ebidensya. At yung mga nag-aakusa pa, sino ba nag-aakusa? O nagdawit kay Pangulong Bongbong Marcos, Zaldico, o sino pa? Si Leandro Leviste, no? Mga si Miao Miao, Barsaga. So mga walang mga kredibilidad pagdating sa pagbibigay ng tamang impormasyon, pagbibigay ng mga legit na ebidensya. Kaya talagang expected naman na hindi talaga masasampahan ng impeachment si Pangulong Bongbong Marcos. Oo, tama ka dyan Yam. Kaya hindi mo masisi yung karamihan ng mga Pilipino ngayon na nagdidiwang. Dahil totally peace of mind na ngayon maraming Pilipino na hindi mai-impeach si PBBM after 1 year na naman. Kasi sa totoo lang may mga may natakot din Oo may naman. mga nag-message nga sa akin, ka-coffee, tutuluyan ba si Presidente? Sabi ko sa kanya, ma'am, 100 million times. Hindi talaga matutuluyan yan. Hindi yan. Kasi malabong-malabo. Pero i-commend din natin yung House of Representatives, lalo na po yung House Justice Committee. Oo. Kasi ang bilis silang inaksyonan ito. Wala pang 2 weeks, di ba? Nagkaroon agad sila ng resolution dyan. And ngayon, natapos na yung kay Presidente, magbubuon tayo dito kay Sara Duterte. Sana mabilis din yung proseso. Forthwith yan, forthwith. Forthwith. Oo. Pagdating ng Senado, yun dapat ang forthwith kasi Oo. hearing na yan. Oo. Ngayon, Kaya yan, Coffee, Palerista, dapat natin i-commend ang Justice Committee ng House of Representatives headed by Congresswoman Luistro. Na-handle ng professionally and objectively yung impeachment ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi sila pwede mag-complain na ni-railroad yan dahil lahat ng kanilang mga pananaw, no, pinagbigyan marinig ng Justice Committee at nagkaroon ng botohan na patas naman. So, commendable ang ipinakita ng Justice Committee ng House of Representatives kaya dapat natin saluduhan sila. ang nakakaya dyan yung congressman na tinanong na nagsampa ng impeachment kay PBBM na ano yung ikakaso, walang maisagot. Kasi Sino yun? Parang di ka napanood yun. Sino yun? Sino yun? Hindi ko ata napanood yun. Pisay ba yun? Parang gano'n yung apelyido. Yung Hindi Pinoy, sikat hindi sikat Yung party list, Si Nican, yung nag-endorse ng first, impeachment. Kasi paano mo nga naman kakasuhan si President BBM? Presidente yan, may immunity yan. Ano lang yun Diba? kasi nagamit lang din yan kasi naapakan din siya kasi contractor din Diba? Contractor ba yun? Contractor yun. Kaya naman Isa na pala. kayo sa na flag kaya syempre kumapit na rin siya sa mga DDS kasi hoping
Ewan ko ba sa mga yan, bakit umaasa sila matatanggal ang presidente? Pag natanggal, yan, balik na naman yung negosyo nila. Marami kasing nasirang buhay dito at saka negosyo. Oh, correct. Panahon ni BBM, huwag tayong maglokohan, di ba? Kaya kampi-kampihan na ngayon yung mga naapektuhan yung kabuhayan, naapektuhan yung negosyo, naapektuhan yung mga panglalambyarda nila dahil sa ginawa ni PBBM. Kaya yung mga yan, kampi-kampi na para mapabagsak si PBBM. Kaso, hindi nila na-anticipate si BBM protektado ng Diyos. Kahit anong gawin nila, di ba? Hindi sila natagumpay. Si BBM, pahiga-higa lang sa Malacanang, hindi man lang natatakot. Kumbaga chillax. Oh, Chillax lang. Panelista. Unbothered. oh. Panelista, ito yung ilang beses natin sinasabi sa ating programa. No? Ito yung pinaka-worst scandal na nangyari sa Philippine history when it comes to corruption. Pero ito rin ang magiging greatest legacy ng isang Pangulo sa Pilipinas. Dahil wala pang Pangulo na hinarap ang corruption issue ng ating bansa. At pinapanagot ang lahat ng pwedeng mapanagot. No? At kapag nakita na nila na isyuhan na ng warrant of arrest at makulong na yung iba pa, no? Katulad yung sinasabi nila, posibleng magkaroon ng warrant of arrest si Joel Villanueva, si Chis Escudero at Jingo Estrada at yung ibang mga congressman, yung mga contractors, no? Tiyak, no, magkakaroon na ng malinaw na basihan kung bakit ang ating Pangulong Bongbong Marcos ang isa sa pinaka, no, maayos na Pangulo na nagpanagot ng mga tiwali sa gobyerno. Oo. Ako sa tingin ko, ito talaga yung pinaka-legacy ni PBBM kapag naipakulong niya yung mga buhayan na yan. Kasi walang nakagawa niyan. Kasi tingnan mo sino ba presidente yung nakapagpakulong ng mga ganyan? Para mahinto yung mga allegation sa corruption sa flood control. Wala. Diba? Yung kay Digong, sinabi lang niya, puro lang forma, di naman inaksyonan. Walang investigasyon na naganap. Baka madama yung anak Maraming mga ginawa si presidente ngayon na landmark situations, landmark policies. Halimbawa, isa sa itatopic natin tumama yung dynasty bill. Ang binabangga niya rin dyan, mga malalaking political plans Parang flood control yan Yeah? Pero hindi siya natatakot. Bahala kayo, magalit kayo sa akin. Pero kailangan ko itong gawin. Kasi kung hindi na gagawin yan, mamaya magpalit tayo ng administrasyon. Takot yung administrasyon na yan sa mga politiko. Wala naman, kawawa naman ang Pilipinas dyan. So, ibig sabihin si PBBM hindi takot? Hindi siya takot. Kasi yung anti-dynasty, marami talaga tatamaan dyan. Sigurado. Kanina na nagsalita yung lakas CMD. Yung partido ni Romualdez, isa yan sa pinakamalaking coalition o party dyan sa House of Representatives. At suportado nila, kasi certified as priority bill. Considered as priority bills itong anti-dynasty bill. So malamang sa malamang, lulusot yan. At bago mag-zona, pili ko nga ihahabol sa accomplishments yan ng July, so itong anti-dynasty bill, papasa. So maraming Pasko ang malungkot sa mga politiko. So paano yung usapan kaya ng mga congressman dyan o senador? Ano ba? Kayo congressman, ako na muna. Kayo. Dexter ka naman. Ganun na lang. Kasi bawal na magsabay-sabay Hindi, mag-away-away sila. Tsaka yung iba niyan, magpapatayan. Kasi lalo sa Mindanao at sa northern part. Kahit magpatayan niya, hindi nga pwede magkamag-anak, magka-apelyido. Hindi, para hindi na makatakbo yung isa, i-execute na lang yun. Grabe naman. To that extent. Ano tingin mo dyan, Jam? Ano tingin mo sa anti-dynasty? Hindi, mamaya pa natin topic yan Yun lang, yung punto ko lang doon, nagawa ng presidente sa flood control yan. Kaya mamaya. Dito tayo sa sa third impeachment ni Inday. Ito, excited talaga lahat ang nanonood dito sa atin Ayan. Anong masasabi mo dyan, Yam, sa third impeachment ni BP Sarang hindi nagtatrabaho? Pero mataas ang rating. Positive 28. Not satisfaction rating. Iba ang sitwasyon ni BP Sara Duterte sa sitwasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Dito kay BP Sara Duterte, meron talagang mga resibo to, no? Merong mga vouchers, may mga documents, may mga evidence basically, no? Hindi lang Teka lang, Yam. Hindi mo napanood yung video ni BP Sara? Sabi niya, walang ebidensya sa akin. Walang attachment. Paano ba natin malalaman yung Mary Grace Piatos, yung Cocoy Villamin, yung Magellan kung wala mga voucher na ni-receive? Paano natin malalaman yung sinabi nila, pinalabas nila na nagbigay sila sa AFP ng pondo pero tinanggi ng mga general at colonels na nakatanggap sila ng pondo from DepEd, no? At saka yung sobre sa DepEd, yung sobre.
Paano nila itatanggi yung mahigit 70 million na NDA ng COA, Notice of Disallowance, na hindi pinayagan ng COA. No, na hanggang ngayon hindi pa binabalik ni VP Sara Duterte. At marami pang iba. May testimonial evidences pa. Paano yung USEC ng DepEd na nagsabing nakakatanggap ng 50,000 per month? So lahat yan, no, mga ebidensya yan. At eto pinakamalupit, isa lang to paano yung nag-threaten siya na papatayin niya si Marcos, yung mag-asawa, at si Martin Romualdez in live, live streaming yan. So paano niya itatanggi yan? No? Yan pa lang, enough ground na yan para matanggal sa pwesto si VP Sara Duterte. Kaya ikot talaga yung tumbong nila ngayon. Kasi alam nila na may kalalagyan talaga si VP Sara, at isa pa yung mga kakampi niyang mga senador nababawasan na. Baka pagdating ng Senado ng impeachment sa Senado, 3 na lang 'yan. Ako 100 million %. 100 million % sure ako na lulusot yan sa House of Representatives. Ibig sabihin, aakyat po yan ng Senado. Sigurado tayo dyan. Meron pa, dito sa third impeachment, parang kinukonsider din nila yung testimonya ni Ramil Madriaga. Diba? Si Ramil Madriaga, siya yung magpapaliwanag kung paano ginagastos itong confidential funds. Kumbaga, additional yan kasi noong 2000. Sabi nga nila, yan daw yung missing link si Madriaga. Correct, missing link. Kasi hindi yan na-discuss noong 2025 Ito, affidavit, pinirmahan, hindi dinoktor, notaryado, maayos. Hindi gaya ni Gutesa. At si Madriaga mismo, willing siya. Kung patawag siya. Patawag siya ng Congress, patawag siya ng Senado, patawag siya ng Ombudsman, ng DOJ, haharap siya. Ang tanong, kaya-kayang harapin ni Sara yan? Yun lang. Hindi tayo kasi si Madriaga talagang sureball na kaya niyang harapin si Sara. Kaya niyang patunayan yung mga sinumpaang salaysay niya sa harapan ni Sara. Ang tanong dyan, si Sara kaya bang umarap kay Madriaga? Kasi dinay niya na hindi niya kilala. Diba? Pero saan ka nakakita hindi kilala? May mga invitation, pinapadala sa email, tinatawag mo na sa event. Si Caramil. Tapos nagsusumpa sila. Ako, meron akong isang take dyan, no? Sa political side ng issue na yan, no? Etong impeachment ni VP Sara, pwedeng may kinalaman, malaking kinalaman sa 2028 na to Etong mga congressman na talaga yan. Etong mga congressman, no? Meron hindi ka magtataka, meron yung mga dating pumirma ng 2025 sa impeachment niya, posibleng hindi na pumirma. No? Hindi na siya maging sang-ayon sa impeachment ni VP Sara. Pero meron namang side o pananaw na uulitin nila yung kanilang pirma. Dahil, bakit? Kasi baka, balikan sila ni VP Sara sa 2028 di ba? So kung babalikan sila, mabuti na tanggalin na nila si Sara ngayon pa lang para hindi na magkaroon ng pagkakataon si VP Sara na balikan sila sa 2028. Sa akin palagay, yung pananaw na yan, mas marami kumpara dun sa matatakot at magiging aliado na ng mga Duterte, no? Pagdating sa pirmahan na ng impeachment kung ipapasa sa Senado o hindi. Pero kung babasahin mo yung galaw ng galaw ng politika natin, ako tingin ko lang hindi niya talaga malulusutan yan. Makukunbik at kaya nga usap-usapan na sa kampo nila, mag-resign para makatakbo pa sa 2028 May ganun ng chismis sa parto nila Uusad pa rin yung impeachment case Yun na nga, diba? Yun na nga. Kaya marami talagang naniniwala ng mga Pilipino, lalong-lalo yung mga political analysis na hindi malulusutan ni Sara yan. Ang takot ko lang ako honestly sa Senado medyo kinakabahan pa rin ako Kasi andyan pa yung mga chinador yung mga bumoto sa resolusyon na yan. Mga kakampi ni Sara yan, unless mabawasan yan. Alam na nila yan, maniwala ka. Alam na ng tadhana gagawin sa mga yan. So ibig sabihin dapat makulong. Panelista ka, copy. Ako gusto ko, dapat siguro gawin natin para siguradong ma-impeach si VP Sara, ma-sustain yung public clamor, no? Dapat wag tigilan ng publiko, no? Lalo na yung mga Marcos supporters at yung mga Yellow Pink supporters na i-push itong mga congressman na talagang panagutin si VP Sara. Kasi kapag nawala yon, kapag humina yung public pressure, posibleng makalusot si VP Sara sa Congress pa lang. Hindi na mayakyat sa Senado. Ang importante, mayakyat sa Senado at sa Senado marinig talaga lahat ng kalokohan ni VP Sara habang siya ay tinatrial. Sabi nga ni sabi ni Justice Carpio,
kahit hindi ma-convict yan si Sara, malaking dagok sa kanya kapag natuloy itong impeachment sa Senado. Yung trial. O, kasi mahuhubaran siya dyan. Lalabas lahat ng mga bank account nila dyan. Lalabas lahat ng mga tinatago niya dyan. Kasi syempre, impeachment na yan Labasan na ng ebidensya dyan. Sasagutin mo yung nilabas niya ng ebidensya O. At kapag nangyari yan, pagpipistahan siya ng Pilipino ng ilang buwan at mabubuking yung mga tinatago nila. So madaling sabi, mababawasan yung mga DDS supporters kahit papaano, no? Hindi, yung mga solid tanga yun. Talaga kahit ano yan. yung mga nasa gitna, yun yung mga mababawas talaga dyan. Yung mga undecided. Oo. Ilan ba yun mga yung mga tingin ko percentage ko lang naman to, yung talagang solid DDS, wala nang 250 yan buong Pilipinas. 250,000? 250. Ulo. Sabi lang ang mga DDS. Pare, ano, ibig mo sabihin, yung bodyguard niya yung mahigit 300, merong hindi DDS doon? Oo, siyempre naman. Babarata ka na namin, madarahog. Ay, hindi ko na pinapasin. Hindi ko ka-level yun. Kasi hindi naman siya sumasagot sa banat ko sa kanya Pero mga kababayan seryoso tayo. Dito sa impeachment ni BP Sara, dapat antabayanan natin to. Huwag tayo magsasawa na araw-araw. Dapat itinignan sa isip natin na karapatan natin bilang Pilipino malaman kung ano yung totoo dito sa impeachment ni BP Sara. Kasi nung nakaraang taon, pinagdamot sa atin ni Fort Wit Diba? Pinagdamot sa atin Kaya nga yung taon na to, ipanalangin natin na sumang-ayon sa atin ang tadhana. Pero sa tingin ko sa atin na talaga tadhana, kaya natatakot na yung mga yan, karapatan natin malaman kung saan napunta yung pera natin. Sige sir. Panelista, Kopi, last take ko dyan sa tungkol sa impeachment ni BP Sara. Gusto kong, interesado akong malaman, gusto kong makita talaga yung mga bank records ng magkamang Digong at Sara Duterte. Kung mapapatunayan ni former Senator Stanley Trillanes yung 2 billion na nakita nilang pera ng mag-ama sa bangko. Yan ang napaka-interesante. Dahil kapag nailabas talaga yan, napatunayan, na-certify ng BPI yan or kung sino man bank yung may hawak niyan, na may ganung account talaga itong mag-ama, tapos na boxing. No? Dahil sigurado ako, wala naman silang source ng pera na ganyang kalaki. At sinabi na rin nila na meron silang mga net worth, katulad ni Inday Sara, may higit 80 million lang ang net worth, no? At si Digong, less than 100 million lang din. So, hindi nila may papaliwanag yan kung saan galing yung bilyon-bilyong pera na pumasok sa mga bangko para sa mag-ama, ayon mismo kay former Senator Stanley Trillanes. Pero marami nagsasabi na totoo raw talaga yung mga bank account na yan. Kasi pansinin nyo sa tuwing mababanggit ni Trillanes ang bank account na yan, na-high blood si Duterte. Totoo yan. Ng away. Nung panahon. Oo, diba? Kasi kung wala yan, kung hindi totoo yung mga bank account na yan, kahit sabihin nyo, wala akong pakialam. Diba? Tama. Saka pipirman na siya sa waiver. Pipirman na agad siya sa waiver. Pipirman na siya sa waiver, sa hamon, di ba? Kung hindi totoo. Ang worries ko lang syempre, baka idaan na naman sa technicalities Kaya tama yung sinasabi mo sir bantayan natin yung mga miyembro ng House of Representatives kasi baka sa circle mismo ng House Justice Committee pa lang may imang sabotahe. Tapos magkaroon na naman ng pagkakamali doon sa proseso, sadyain ba na magkamali and then iakyat nila ng Korte Suprema yan, syempre madideklara na naman ang constitutional. So yan lang yung mga possible na na posibleng mangyari kasi kung ebidensya yung pagbabatayan, sure ball yan makukonvict si Sara dyan Kaya dadaan yan yung route ng technicalities, yun ang sisilipin nila. At magpapakampi na naman yan sa Korte Suprema. Alam na yan, ng tadhana. Alam na yan. Nag-usap na kami. Yan ang higot. Sabi ko wala na lusot yan Gusto ko yan. Nasa tadhana. Ano ang problema dyan Ang problema dyan kapag nakakonvict si Sara at hindi na nakatakbo, patay ang kabuhayan ng mga vloggers nilang walang negosyo. Diba? At walang trabaho. Oo. At walang trabaho. Parang wala yata nakatapos na college graduate sa mga vloggers niya. O iilan lang. Ibabash. Mga dilis na nakabatya na naman. Ibabash. Comment ko na. Basta tayo ng comment. Yung 201 na nakikinig sa atin live Live. Sabi ni Janet Dario,
Sumagaw, yan. Tama, Sumagpaw. managot silang lahat dahil walang maidudulot na aral ang mga ginagawa nila. Paanong didikit ang mga congressman na ikinabang kasi sila sa pera na hawak ni VP? Kaya, ano yan? Ipinagtatanggol para para siya nilang inuuto dahil madala siya sa sabwatan. Yan. Hello Ma'am Janet, no? At sa yung mga nakikinig sa atin, comment lang po kayo kung may mga komento kayo. Subukan natin shoutout. Yung 201 na nakikinig po sa atin ng live, happy viewing po sa inyo. Sige. Sabi, MJ Sales, pogi talaga ni Kakopi. Wag yan, ba't Kakopi lang? Bakit si Kakopi lang? Parang chicks mo yata yun MJ! Ayan, nagtopo na si Palero. Edit mo yung comment ko. Pakikik nga yan, pakikik. Hindi ako nakapilter kaya hindi ko apo Ayan, lumabas na sabi natural. ni Noemi Kato, yan. Good evening mga sir. Watching from Kamakura City, Japan. Oy, Kumbawa. Tama ba? sige, comment pa Lex. Yan, Ayan. gandang gabi. Sabi ni Si Line. Ayan, sabi ni Sylvia, excited na ako malaman ang mga piatos na sinago. Oo, lahat tayo, lahat. Ayan, mga... si Jay Sarte, DDS, At least hindi namin kinikik, di ba? Pwede pa rin kayo mag-comment dyan kahit DDS kayo dyan. Pero sana may substance sa comment, no? Ayan, si Mark Ian everyday yan, watching from the Philippines. Oy, Mark, nasaan ka? Hindi ka nagpakita. Nandyan yan, malamang nandyan sa kwartong walang kusina. Yan, Oy, Mark, malamang Ikaw, Kay Jacinto, Jack Villanueva, yan, good evening po sa inyo at magandang gabi rin kay Jane, kay Ma'am Norma Aguirre, happy viewing din po sa inyo. At kay Ma'am Maria Estrella Plateque, yan, solid to. Ayan, lagi nakikinig sa atin. Ito ang gusto kong panoorin, mas excited. Ma-impeach yan, siya ng 100% yan kasi may mga evidence sa kanya. Bakit ayaw magpakita ni Mary Grace Piatos, isang tao lang ang may gawa niyan. God bless. Correct, sabi ni Bato. Ang daming Mary Grace Piatos dyan sa Davao, pero ni isa walang lumabas. Ayan, dito tayo sa pangalawang natin, tong Blue Ribbon Report ni Lacson, ha? Kasi ayon kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, mananatili ang substance ng Blue Ribbon Committee Report. Maaring magbago ang version pero hindi ang laman, pahayag ni Lacson. Oy, nalaglag. Sige, diretso ko copy. Nalaglag yung earpiece. Ayan. Kinumpirma ni Lacson na may draft committee report na nagre-recommend ng pagsampa ng kaso kay Senator Jinggoy Villanueva at si Senator Chis Escudero. Yan. At etong Blue Ribbon Committee report, para nagkaka-personality yung mga senador. Oo, Kanya-kanyang galaw. Merong mga senador. Pipirma ako dyan pero wag mo lagay pangalan ko dyan. Kampihan kasi, nangyari dyan, kampihan. Parang traiduran sila no? Kasi pipirma ka. Ayaw mo ipalagay yung pangalan. Ibig sabihin, ayaw mo malaman na ikaw yung pumirma. Actually, ang gulo talaga ng Senado. Magulo talaga. Buti pa yung Congress, no? Ang Kongreso, dapat impeach to lahat to, hindi sila impeachable. Ayaw nga Balikan natin yung punto na yan, no? Sige. When it comes to accomplishments, pansinin ninyo tapos na yung mga priority bills, mas marami nang natapos dyan sa House of Representatives. Pero pagdating ng Senado, namamatay yung batas kasi wala silang version Diba, kailangan magkaroon sila ng magkapareho na version, no? Tapos i-consolidate yan. Kapadali sabi, marami ang masyadong namumulitika na dyan sa Senado. Tingnan mo itong Blue Ribbon Committee report. May mga may dilabas na yung draft Unang-una, ang tanong, hindi raw dapat na isa publiko yun Ang tanong, sino yung naglabas? Di ba? Sila mismo nagtuturuan na. Si Lito Lapid daw. Stock daw ni Lito Lapid. Hindi na nga nagsasalita yung tao na pagbintakan pa. Anyway, lumabas na yun kasi leak daw yan. Draft lang daw yan. Initial report lang yan. Andun yung pangalan ni JV, ni Win Gatchalian at ni Zubiri. Naglabas ng letter, wini-withdraw nila yung pirma nila. Doon pa lang may something fishy na. Bakit i-withdraw mo yung pirma mo dyan? Sa una pa lang, bakit pumirma ka dyan na hindi mo alam na nandiyan dyan yung rekomendasyon na kasuhan yan sila Cheese? Ang gulo, di ba? Yun nga yung mga naghuhugas kamay na kaagad. Ikaw yan, no? Anong basa mo dyan, Yam? Narinig ko yung interview ni Panfilo Lacson kanina ba o kahapon, no? Bukas daw lalabas ang partial committee report. Ang binago lang daw nila ay yung wordings ng committee report. Pero yung tao na nakalagay doon, andun pa rin, mga tao na gusto nilang imbestigahan further. Pero ang word specifically na tinanggal nila yung salitang to charge. Kasi hindi naman daw sila ombudsman
or DOJ para Okay. magsabi ng to charge, no? Dadaan pa rin kasi yan sa ombudsman o dadaan pa sa DOJ para magkaroon ng preliminary investigation. So, para ang wordings nila, tiname lang nila, winoter down nila yung wordings para hindi masyadong mabigat para sa kapwa nila senador, no? Alam niyo naman Senado parang boys club yan, no? Nagpoprotektahan ng isa't isa yan kahit papano. Hindi yan pwede si Senator Pampilo Lacson lang ang masunod kasi meron siyang mga i-consider na mga kasama na pipirma din ng report na kailangan niya, no, yung suporta na yon. Otherwise, magiging useless ang mga naging hearings sa Blue Ribbon Committee. Kaya pumayag na rin siya na i-water down yung statement at kung di ako nagkakamali, ang gagamitin na lang is to Recommended to be recommended for preliminary investigation or for further investigation. Yun ganun na lang, hindi to charge, no? So, yun lang, words lang. Doon lang sila nagkakatalo, mga kababayan, no? Kaya nakakatawa nga. Tama yung dalawang kasama ko, no? Parang something fishy dahil dapat hindi na nagmamatter yun dahil kung tutusin, ganun din naman yun. Ganun din naman yung recommendation na yun. Ano lang yan words, play with words lang, no? Na bottom line, ganun pa rin ang gusto nilang mangyari, no? Na imbestigahan at kasuhan yung mga nakapangalan doon na individuals katulad ni Senator Joel Villanueva, Jingo Estrada, Chis Escudero, Saldico at iba pang mga contractors. Pero sabi ni Boying Rimulya diyan sa issue na yan, ay kahit na, ano pa raw ilaman ng substance na yun ay ng committee report na yun, pero kapag nakita nila na dapat talagang sampahan ng kaso, sasampahan daw talaga ng kaso. Correct. Dapat lang. Ang problema kasi masyadong political dyan sa Senado. Oo. Si Lacson, kung hindi siya nag-giveaway doon, baka mabuhasan yung pipirma Diba? So kailangan niya rin i-consider, tama yung sinasabi Sir Yayam, no? I-reconsider yung, kasi syempre tatawag yan, pwede ba natin palitan yung ganyang term? Pwede ba natin alisin yan? Or else, hindi ako pipirma. So, kailangan mo rin laruin Tama yung sinasabi ni Senator Lacson noon na doon nagkukulang si, si Liviste, si Representative Liviste. Hindi pwedeng ura-urada ka lang So, kailangan mo rin laruin. Yun lang. Ang taong bayan na naman ang kawawa dyan. Pero malaking bagay din na binabantayan natin yan. Malaking bagay na lumabas yung mga pangalan nila Chis Escudero dyan. Kasi kung hindi lumabas yan, malalaman ba natin na sa initial report o sa draft, nandoon yung mga pangalan nila. Hindi natin malalaman kung hindi nag-leak yan. So, Yam? Yun na yung aking take dyan. At sana lang, no, lumabas na bukas talaga yung Blue Ribbon Committee report na yan para malaman natin, no, at makausad na rin yung mga kaso na yan. Pero sabi naman ni Boying Rimulya at ng DOJ na tuloy-tuloy ang kanilang mga pag-imbestiga sa mga involved sa flood control scam na yan. At kung di ako nagkakamali, no, I think based on my computation, no, within the next 4 weeks, meron na uling big fishes na i-issuehan ng warrant of arrest at makukulong tulad ni Senator Bong Revilla. Kaya yung isang senador, mainit na yung ulo Pag ini-interview, pabalagbag sumagot Sino yan? Sino yan? Yung praise the Lord. Si Joven. Hindi ka na mapala ng interview nun Okay. Dito tayo sa pangatlong topic natin. Etong ICI accomplishment. Yan. Mawawala na siguro tong ICI, no? Yung function kasi nila, inilipat na karamihan sa ombudsman. No? So, eto 125 days lang pala yung ICI nagtrabaho. Sa first 125 days. Kasi ongoing pa iba dyan Sa first 125 days, marami 125 days, okay. Ang mga na-accomplish nila ay 9 referrals sa ombudsman para sampahan ng kaso. Siyam Tapos 65 na personalidad ang nadawit at 32 hearings ang isinagawa. Tapos 36 na testigo naman ang nagsalita. 25 personalidad ang humarap. 7 senador ang nakulong. Ay, hindi. 7 senador lang. 7 senador. 7 senador yung humarap. Ang humarap. Alam ko nakulong Kukulong. 30 congressman ang humarap. Yan. 5 agency heads at 24.7 billion na asset at bank accounts ang na-freeze. Yan ang pinaka-importante dyan. Yan pinakamaganda. At kumita ang gobyerno dyan. Kasi may mga nagsoli na. At saka merong nabenta na. May nabenta na ba? Yung kay Diskaya, di ba? Oo. Yung payong niya. Kakopya na ng Rolls Royce. Kakopya yung teleprompter, baba. Patulog-tulog yung teleprompter natin, baba. Puro chismis Wala na. Wala na ba? Inaakot mo si Jade. Teka lang.
Dito na lang. Habang inaanap niya, pre, andun wala ko. Actually, itong mga accomplishments na ito, sagot lang ito doon sa mga nagsasabi na walang nagawa ang ICI. Marami pong nagawa ang ICI. Imagine na, in just 125 days, yan yung accomplishments nila. Mas marami pa yung accomplishments nila sa buong administrasyon ni Digong sa ginawa nilang investigasyon laban sa korupsyon. Kasi halos hindi man lang hindi naman nag-iimbestiga ng panahon ni Digong eh. Ito, imagine mo 125 days, nakapag-freeze ka ng 24.7 billion pesos. Napakalaking halaga niyan. Magagamit natin yan pondo ulit. Ito ang problema dyan. Yung mga may-ari ng pera na yan. Diba? Ang laking kawalan sa kabuhayang shock nila yan. Ang problema hindi, pero din ng taong bayan yan. Hindi. Pera nga lang na politiko yan, na freeze eh. Ibig sabihin, malaki na nabawas sa kayamanan nila. Pero syempre, masaya tayo at nakabawi ang gobyerno ng ganyan kalaking pera. Imagine mo, si BBM na nakagawa yan. Oo, kasi kung hindi binuo yung ICI, wala tayong magagawa dyan. Isipin mo, 24 billion? Diyos ko, ilang classrooms. Tama, ilang classrooms na, ilang kilometro ng Maharlika Highway na ang mababago mo dyan, 'di ba? Mapapaganda mo. Isipin yung mga ka-BBM Kung hindi si PBBM naging presidente, yung 24 billion madadagdagan pa yan sa pagnanakaw. Correct. At sasabihin mga DDS, at least walang ingay ng korupsyon. Ha? Nasabi ni Greco Belica, best friend mo. Nung panahon namin, di nangyari yan. Alam mo, ayoko mag-stress, titrigger mo ko. Ikaw na kaya. Kakopi, panirista. Alam nyo, 2 points, no? Yung 24 billion na frozen, no? Na assets, no? Napakalaki niyan at unprecedented yan. Wala pa nakagawa niyan. At sa napaka-exing panahon, 125 days, no? Nagawa na yan. Hindi nagagawa yan, no? Sa history natin, mahirap ang freeze ng assets dahil maraming technicalities yan, no? At maraming abogadong magagaling na kalaban, no? Pangalawa, yung worry ni palirista na naandyan na lahat ng pera. Palagay ko pare, marami na rin silang naitago, no? Bago pa lang mag-freeze. Wala ko sinabi na dyan na lahat. Sabi ko, malaking tapyas yan sa kayamanan nila. Correct. Tama. Maraming yung mga yan, magagaling yan. Tiyak, marami nang naitago yan. Kasi meron din ako makilalang involved na iba ang ginagawa no? Sino yan? Sino? Hindi ko pwedeng banggitin. Chat ko na sir, kami na magsasabi. Pero marami ugong-ugong na syempre nailipat na sa ibang tao yan, sa ibang form ng assets, no? Kunyari binili ng gold o kaya ipinangalan sa ibang tao o kaya ibinenta, pinalabas na ibinenta. So maraming paraan para maitago na yung kanilang mga assets dahil nabigyan sila ng panahon no? Bago pa lang may frozen yung mga assets na yan. So kasi isipin mo nga yung pinapagawang bahay ni Saldico diyan sa Forbes Park, 5th floor, underground. Taguan lang daw ng pera. Yun yung plano na nakita, no? Isipin mo pagpalagay mo ganito, ilang bilyon laman nitong kwarto na to? Grabe, limang ganito. At yun ang napigilan ni PBBM. Kung hindi pa naging presidente si PBBM, hindi niya nilabanan to. Baka yung 5th floor na yun, punong-puno ng pera yun. At saka yung yung ganung kalaking halaga, yung 24 point something billion pesos na na-freeze na assets, kailangan din ng political will dun Oo naman. Kasi kung hindi sila sinusuportahan ng presidente, syempre yung AMLAC, kikilos ka ba ng ganyan katapang, di ba? Walang sumusuporta sa'yo. Malaking bagay din yung suporta ng presidente. Yung accomplishments ng ICI, malaking bagay din ng presidente dyan. Kasi alam nila nasa likod nilang presidente. Gawin nyo lang yung trabaho nyo, susuportahan ko kayo. Kasi mabilis lang masindak yan sindakin mo lang ng bilyonaryo yan, di ba? Susuhulan mo lang yan, hindi mawawala sa kulturang Pilipino yan titigil na. Yun yung hindi nila magawa kay PBBM. Kasi palibasa si PBBM, gusto talaga niyan, pangalan nila tumatak na talagang malinis, walang bahay dungis. Isipin mo pre, kung totoo man, di ba, yung mga aligasyon o yung chismis, hindi ko alam kung chismis o kung totoo, na inalok si presidente ng 2 billion pesos ni Atong Ang, di ba, noong campaign bilang donasyon. Sinong tao ang mag-reject ng offer na 2 billion pesos? Di ba? Kung totoo man po yung issue na yan, ganyan ang personality ng presidente. O nga naman, napakayaman ko na, bakit sisirain ko pa yung pangalan ko dyan? Kung sa iba yan, sunggap agad yan. Diba? Kung kayo gustay yan, ang liit naman. Hindi, masaklap niyan. Baka may kasamang posisyon pa na i-offer. Diba? 2 billion palibasa si Pangulong Bongbong Marcos, anong oras na ba? OT na. OT ka.
Ayan, mga kabibe, basa na tayo comment. Mag-uote na naman ako eh. Pabutan niya ng comment ulit next. Ayan, ito tayo. Conversion sa lungkong. Bukod tanging si PBBM lang ang nakagawa ng mga bagay na yan. Sana Yes. tuloy-tuloy yung pamahalaan ni PBBM. Sana po yung continuity. Sabi ni ating Verbo, nung time ni Duterte, inamin niya na hindi niya kaya aksyonan ang sistema ng corruption sa DPWH. Tama. Kaya join na lang siya. Di ba sabi niya, marami din siyang ninakaw pero ubus na. Oo, totoo yan. Agree. Huwag yung mga ganyan comment text. Ayan. Hello from Iran. Si Halena Al-Shishimi. Yan, nabasa na natin yan. Kay Ma'am Conversion. Ang ganda ng pangalan niya, Conversion. Oh wow, basahin mo ka. Perla Sinfuego, no? Oh wow, nakaabot din ng live sa wakas. Wow. Thank you, Mama. Hello po sa inyo from Toronto, Canada. God bless po sa inyong lahat sa pagsisiwalat na magagandang proyekto at mga gawain ng ating mahal na Pangulo. Bulag ang mga DDS kaya hindi nila nakikita. Tama. Ma'am Perla, Sabi thank you. ni Mother Paus, mabuti pa daw nung panahon ni Fentaboy, tahimik ang Pilipinas, tahimik nga ang mga daga sa paglalakaw. Totoo Correct. yan. Kaya dyan nakakapikon si Totoo yan. Greco Bellica pag sinasabi niya, nung panahon namin, walang ganyang issue eh. Oo. Panahon namin, walang nakawan na nangyayari. Kasi secret. Yeah, Sylvia Torated Dumanico, no? Si Lustay, Alokin Bilyon, di yan magdadalawang isip. Yan, 2 items. Si Lacson din natin nagsabi niyan na 'di ba magdedebate pa sila Tariela at si Carpio at itong si Marcoleta. Dapat hindi na tayo humantong sa punto na yan eh. Kasi yung Kalayaan Island Group sa atin yan eh. Unang-una, sino yung nakatira dyan? Tama yung sinasabi ni Sir Yayam. Sino yung occupants dyan? Tayo mga Pilipino. 'Di ba? Dapat wala na tayo sa ganyang sitwasyon eh. Dapat ang iisa na tayo na sinasabi ko, ikaw Pilipino, isusulong mo na, ipaglalaban mo na yung teritoryo natin. Malinaw na malinaw, nasa ating konstitusyon yan. Protektahan natin yung ating teritoryo. Bakit may mga doubts pa? Bakit may mga questions pa? Bakit ini-entertain pa natin yung ganito mga narrative? Dapat wala na nga sana. No? Yun nga lang, kasi di mo rin na maiiwasan kasi may mga senador na imbis ay pagtanggol ang Pilipinas, tila isinusulong pa yung interes ng ibang bansa. Yun ang nakalulungkot lang para sa atin. Pero malinaw na sa atin yung Kalayaan Island yan. Yun kasi hindi maintindihan ng iba eh, no? Ewan ko ba bakit kailangan pa magdebate diyan sa mga bagay na alam naman natin sa atin. Ba? Anong purpose ng debate na yun? May mananalo ba doon? Walang mananalo doon. Dahil si ganun, hindi magpapatalo yun. Ba't matawa ka ba? Kasi hatakin mo lang ni Buhok eh. Wala ba akong sabi, pilo ka. Diba, hindi magpapatalo yun. Correct. Siyempre, kung si Jay Tariela, hindi rin papatalo rin. Hindi, ang masaklap doon, pare-paras tayo Pilipino. Oo. Diba? Pero dito kay Justice Carpio, parang hindi pa sumasagot yung naghamon. Sino ba yun niya? Marcoleta. Si Justice Carpio, hindi pa sa sumasagot. Sumagot na, winning siya. Si Marcoleta? Hindi, si Carpio. Si Marcoleta nga, hindi na sumasagot. Si Justice Carpio, pabor. Oo. Magdebate. Pero nonsense yan. Kung ako sa nonsense yan. Kasi atin naman yan. Oo, wag na natin pag-aksayahan ng oras dyan eh. Ikaw ba pre, sige tanungin kita. Kung ikaw yung nasa sitwasyon ng mga opisyal ng Kalayaan ng isla na yan, kasi sila eh. Huwag mo tanungin dyan. Alam mo yung sitwasyon ko. Kasi Sir Yayam na lang. Sir Yayam. Si Yayam. Halimbawa sir, ikaw para makuha din natin yung tanong ko kay Sir Yayam, tanong ko rin sa mga audience, no? Kung ikaw yung nasa sitwasyon na isinusulong mo lang ang pagprotekta sa teritoryo natin, at bilang kapalit doon, pagbabawalan kang pumasok sa China. Kasi yan yung issue eh, di ba? Hindi sila pwede makapasok sa China at sa mga special administrative regions gaya ng Macau at Hong Kong and even Taiwan, no? SARs. Hindi ka makakapasok doon. Ikaw sir, tatanggapin mo ba yung ganong parusa ng China? Okay lang yun kasi mabubuhay naman ako kahit di ako pumunta sa China. Ang dami pang mas magandang countries na pwedeng puntahan bukod sa China, no? Ang masaklap doon, no? Kapag tinanggap mo yung surrender, na i-give up mo yung ating mga karapatan diyan sa West Philippine Sea para maging bida tayo sa China, para makapasok tayo sa China at para karoon tayo ng mga kaibigang Chinese, no, sa Chinese government, no, matatala ka sa history bilang senator o bilang pro-China o bilang makapili, which is napakasama naman yun. Yung apelyido mo forever matatala sa history yan.
no? Yan ang dapat natin hindi payagan, no? Pwede ba ako magbigay ng konting background tungkol sa history kung bakit yung Kalayaan Island Groups ay talagang sa atin? Sige sir, go. Yung 1956 na diskubrihan ni Thomas Cloma. Yung Thomas Cloma, naging may-ari ng isang maritime school yan dito sa Pilipinas na hanggang ngayon tumatakbo pa rin. Na-discover niya in 1956 under principle of res nullius. Ibig sabihin, kapag ang isang territory or isang area ay na-discover mo, no, at walang may pag-aari, no, pwede mo na angkinin yun, no? At ang ginawa ni Thomas Cloma, isinurrender niya yung Kalayaan Island Group sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. At base sa pag-surrender na yan, nagkaroon tayo ng tinatawag na Presidential Decree 1596 na pinirmahan ng President Marcos Sr. No? Noong 1978. No? Kaya ang importante no sa pagdetermine kung talagang atin talaga yang Kalayaan Islands Group ay tatlong bagay, no? Yung tinatawag na batas, kung may batas ba tungkol dyan, which is meron, which is Presidential Decree 1596. Kasaysayan, may kasaysayan din dahil si Thomas Cloma ang nakadiscovery niyan for the first time. At pangatlo, kung merong actual na naninirahang mga Pilipino. Merong mga Pilipino dyan, merong eleksyon, merong Armed Forces of the Philippines members na nagbabantay dyan. Kaya walang kaduda-duda under international law na atin ang Kalayaan Islands Group na sinasabing nitong ating isang senator Rodante Macamarcoleta na i-give up na natin. At sir, dapat actually papurihan pa natin at bigyan natin ng pagkilala yung tapang ng mga opisyales diyan sa Kalayaan, di ba? Kasi dineklara nilang persona non grata itong ang ambassador ng China dito sa Pilipinas dahil sa mga negative remarks nito o mga sinasabi dito sa mga opisyal ng Pilipinas. Sila nga yung matapang eh. Ito mga miyembro ng LGU ng Kalayaan, sila yung matapang, mas matapang pa sila sa mga tsinador. Kasi bagamat nasa maliit silang isla, kaya nilang maging matapang na actually kung tutusin matatakot ka sa China, sa laki ng China. Mamaya bombahin lang yan ng kung kawawa sila, pero nananatili yung pagiging matapang nila. Walang binatbat yung mga tsinadors. Doon sa ginawa ng mga opisyal dyan sa Kalayaan. At saka dyan sa Kalayaan, meron tayong BBM vlogger dyan, si Kapalo TV. Kapalo. Yan o. Sige na. Taga Kalayaan TV. Kapalo. Sige. Taga Kalayaan Island to. Maganda rin pala yan. Nandiyan siya, no? Kapalo. Sige, i-check niyo sa Facebook, no? Ang spelling ng Kapalo niya, K-A-Palo, P-A-L-U TV. Ayan. Sige, at least magbabantay dyan, no? Vlogger siya na taga dyan sa Pag-asa Island. Next Yam, next. Okay yan, no? Ngayon, punta tayo sa pangalawang topic natin, yung tungkol sa inflation. Inflation. Ang inflation natin for January, pumatak lang ng 2%, no? Napakalaking bagay yan dahil sa ang projection ng IMF for 2026 ay papalo tayo sa 3.7 global at 4.7 para sa emerging markets. So tayo ang layo dun sa projection ng IMF, which is mabuti para sa purchasing power ng ating mga kababayang Pilipino, no? Yung sa madaling salita, yung 100 pesos nila, ang halaga niyan is 98 pesos, no? Makakabili sila ng products worth 98 pesos. Ganun lang kasimple ang explanation diyan. Kayo, ano masasabi niyo sa ating inflation? Ako ang comment ko diyan, no? Magandang yan, magandang balita yan for 2026. Ibig sabihin maganda ang naghihintay sa atin sa kabuuan ng 2026 kasi magandang panimula ito eh. 'Di ba? And nabasa ko rin diyan sa report na 'yan, mababa yung inflation doon sa mga pagkain. Tayo, syempre, araw-araw kumukonsumo tayo ng mga pagkain, 'di ba? So, talagang ramdam natin lang ang presyo yung pagkain, aaray tayo. So, good thing, magandang report po 'yan na natanggap natin. At saka sa may bigas, ramdam rin talaga na bumababa, kahit paano bumababa na yung bigas kasi meron na naman mga line of 3 na bigas. Ako, pinakamura ko naman ngayon, 38. Ayos Ang pinakamura na bigas ko naman tinda ngayon. Nasa report din yan, yung average price ng bigas parang from 57 bumaba ng 47. Ang nakalagay ka coffee from 51.75 naging 47.21 ang naging average. Tapos bagay, tapos yung food inflation from 4% naging 0.7% na lang. So ang laki ng binaba talaga. Yeah, especially ang food ang talagang pinaka-importante sa ating mga kababayan, lalo na yung mga nasa laylayan, no?
At ano, kasi kung ikukumpara namin sa previous months, previous years, no, medyo mas mataas yan. Pero dahil yan sa pagbubulgar kasi ng korupsyon, kasi mga indicators ng ano yan ng economic growth natin yan expected naman natin yan, di ba? Kasi syempre, pag bubulgar ng ating presidente, yung public spending bumaba, so dawit-dawit na yung ekonomiya dyan. May mga projects na pansamantalang pinatigil, so medyo nawalan ng trabaho yung iba nating mga kababayan. So at least tapos na tayo sa era na yun. Kumbaga, papunta na tayo sa final part sa magandang part ng ating ekonomiya. Unti-unti na pong bumabangon at muli-muli gaganda na po ang ating ekonomiya. At ang maganda pa dito, naibulgar na itong korupsyon na to. At hindi man 100% mawala yan, kahit papano, marami na yung takot, marami na yung magdadalawang isip na gawin ulit yung pagnanakaw na yan. Sabi nga ni PBBM, di ba? Tutok na sa pagpapalago ng ekonomiya. Correct. Last 2 years, no? Concentrate na tayo dyan. Ayam? Tama si Kakopis at si Palerista. So, ang pinaka-importante diyan yung mga reformang nangyayari ngayon dahil sa nangyaring pagsisiwalat ng ating Pangulong Bongbong Marcos na kung hindi niya ginawa yan, tuloy-tuloy pa rin ang korupsyon sa ating lipunan, sa ating gobyerno, no? Kaya importante na nakikita natin ang mga kailangan gawin para maituwid, no, in terms of reforms ang mga nangyayari sa gobyerno, no. Okay. Punta tayo sa susunod na topic, no. Meron pa ba? Akin ba yung Hindi, kasi sabi mo kanina anti-dynasty sa akin. O kanino ba yun? Hindi, kanina ba yun? Kanya. O sige, magalit pa. Pero dun sa pinadala kasi ni Nagalit ka. Hindi, Sige, totoo. balat. Hindi, maganda kasi sa atin, marami kasi kami topic. Alam mo, actually may mga nagsasabi din sa atin, ang maganda sa podcast natin, may substance kasi. Mabagal na yung nagpapapapaan ng ano eh. Si Jay, huwag mo maway si Jay next week, wala na sa atin. Sige yan, anti-dynasty yan, maganda yan, anti-dynasty yan, mga Hindi, kababayan. kasi sa nakita ko sa Salamat PBBM briefer natin na pinadala ni Mark, wala sa akin anti-dynasty. Kaya lang, ang inisip ko, baka hindi ko lang nakita at tama si Paler na merong anti-dynasty na naka-assign sa akin. Pero maganda naman talagang maganda naman yung topic talaga yung anti-dynasty dahil isa yan sa 21 priority bills na inaprubahan ng LEDAC. Kahapon ba yon? Nagkaroon ng LEDAC sa Malacanang at nag-approve ng 21 priority bills kasama yung pag-abolish sa travel tax at itong anti-dynasty bill. No? Kaya importante pag-usapan natin talaga yan ngayon dahil napakaganda yan. Once and for all, magkaroon na ng implementing rules and guidelines or implementing law rather, yung nakalagay sa ating konstitusyon na dapat wala ng dynasty sa ating lipunan. No? Ngayon tanungin natin yung mga audience natin sa mga viewers natin. Pabor ba kayo na talagang maaprubahan na yung anti-dynasty kahit maapektuhan yung mga binoto nyong mayor, congressman, governor dyan sa lugar ninyo? Pabor ba kayo? Kasi alam natin, huwag tayo maglokohan, marami sa lugar natin magkakamag-anak. Totoo. Di ba? Even yung mga sinusuportahan natin politiko. Kahit dun sa local, kahit kaya nga tinatanong ko yung mga audience natin Diyan sa lugar ninyo, alam ko naman, mga may binoboto kayo mayor dyan. Pabor ba kayo na mabawasan yung angkan nila dyan at isa na lang matira? At ibigay naman sa iba na mga kababayan ninyo na mga mahusay din? Comment nyo kung pabor ba kayo sa ginagawa ni PBBM na patupad na yung anti-dynasty bill. Ikaw ka, Kopi. Si Melo Yap, nakikinig sa atin. Shoutout sa Melo Yap. Actually, kung baga matagal na itong delayed itong dynasty bill Sana nga kung noon pa yan, kasi nasa konstitusyon natin yan Ang wala lang yung enabling law Kasi nasa konstitusyon na, nasa saligang batas na. Tuloy, ginawang negosyo ng mga pamilya yung pagtakbo sa isang posisyon. Actually, malaking challenge ito kung paano lulusot. Pero ako, naniniwala ako dahil priority ng presidente yan, hahabulin yan bago mag-SONA. At i-announce siya sa SONA ng presidente. May nag-express na ng intent, tulad ng sinasabi ko sa inyo kanina, yung Lakas CMD, yung partido nila Romualdez, hinihikayat niya yung kanilang miyembro na suportahan yung presidente. Malaking move yan. Diba? Sa House of Representatives, mukhang lulusot na. Kasi yung pinakamalaking partido dyan, nag-express ng intent na susuportahan yan. Yun na lang. Siyempre, may mga pamilya talaga dyan na masakit yan. Kasi ginawa ng negosyo. Wala nang ibang alam. Kung hindi tumakbo lang, tumakbong maging mayor. Ang dami niyan. Walang trabaho, may chowking. Hindi, ang masaklap dyan. Ayoko lang magsalita kung saan. Kabibiyem, ang masaklap dyan, dahil como membro ng pamilyang
ng isang Dynas, no, como miyembro, no, kahit hindi qualified, no, kunwari maging congressman, no, katulad nung isa, ang pinaka-qualification lang ay mag-alaga ng pusa, tapos nagiging congressman, di ba? So yan ang isa sa mga dapat na maiwasan pag meron tayong anti-dynasty bill. Dahil mamimili na lang ang pamilya kung sino talaga ang magsisilbi sa bayan, no? Oo. Pero, no, hindi rin natin mawawala sa mga mag-approve ng batas na yan, kung congressman o senator, na hindi masyadong drastic yung maging pagbabago. Bakit? Kasi syempre apektado talaga sila, no? Pero ang importante lang talaga, magkaroon na talaga, no? Whether it's watered down, basta importante merong anti-dynasty bill na maipasa, no? Kung kailangan mag-compromise, mag-compromise. Ang importante, maipasa na talaga yan once and for all dahil 40 years na yung constitution, no? Wala pa ring enabling law. Ang No? problema dyan, sila dyan mag-aaway, no? Pag-uusap sila, o ako muna ngayong term, next term, ikaw naman, di ba? Mas madadami yung pamilya maglalaban-laban. Dadami, di ba? May mga experience tayo, mga pamilya naglalaban, no? Hindi na rin pwede yan. Magkakapilido pa rin yan, magkakamag-anak pa rin yan. Hindi na rin Hindi. pwede yan. Ganun ba? Depende sa ano kasi sa... Hindi pa final yan. Hindi Hindi pa, pa pero final yun yung inaano Yun nila. ang idea. Meron pa nga isang congressman sabi, baka pwede naman, hindi pwede magkakamag-anak sa isang lugar para iba doon sa ibang lugar. Diba? Lumulusot talaga eh. Hindi, iba party list. Oo, lumulusot talaga eh. Sinakop na talaga eh. Oo. Actually, ang isa sa pinakamagandang features itong anti-dynasty bill, marami kasing qualified na hindi nabibigyan ng chance eh. Kasi sa totoo lang, may mga anak ng mayor, anak na politiko, na wala namang ibang ginawa, di ba? Drop out pa. Tapos, alam mo na, walang alam. Pero dahil anak siya ni mayor, anak siya ni governor, siya yung ihahalal. Sayang yung mga classmates niya na matatalino, na kayang mamuno. Meron pa nga, pinagbubuntis pa lang inaano ng SK chairman eh. Diba? Pinagbubuntis pa lang. Ganun nakakapal yung ibang mga politiko natin. Sa chan pa lang, ginagawa ito SK chairman natin. Alam niyo, ang nagsasuffer dyan, yung proper checks and balance, no? Dahil sa wala tayong anti-dynasty bill, no? Yung checks and balance between positions, dapat kasi iba-ibang pamilya talaga may hawak ng mga posisyon eh. Para nagkakaroon ng checks and balance, na-check ng isang pamilya yung kabilang pamilya. No? Kontra-kontrahan sila. Magkokontra-kontrahan sila. At kapag merong ganung checks and balance, matatakot kang magnakaw, no? Kahit pa paano, may takot kang magnakaw dahil masisilip ng isang pamilya. At kapag nasilip yun, hindi ka na magiging mayor next time dahil lalabas yung kalokohan mo or makakasuhan ka sa ombudsman, mapapakulong ka. So yun ang importante na magkaroon tayo ng anti-dynasty bill, no? At para ma-improve ang checks and balance sa local government units. Di ba nga meron mayor? Asawa niya vice mayor. Syempre yung mayor, yung nagbibigay ng pondo. Yung vice mayor, yun yung nag-approve ng pondo. Diba? Kasi council. Council. Totoo yan. Totoo. Diba? Kaya umiikot yung pondo doon sa pamilya. Parang ano lang yun eh. Sana isama na rin yung mga homeowners eh. Oo. Yung presidente. Si Pedro, asawa ni Pedro. Vice President. Yung anak niya. Maraming ganito, no? Kakopi, maraming ganito. Gobernador, isang pamilya. Vice Governor, isang pamilya. Bukal, isang pamilya. Mayor, isang pamilya. Kasama sa pamilya. Vice Mayor, konsihal, pati barangay captain, pati yung yung bibigyan ng yung na-approve na representative ng liga, mga liga, pamilya pa din. ABC. Diba? Yung mga ABC. So, talaga, sama talaga na nangyayari ngayon eh. Ang daming probinsyang ganyan, kaya dapat talaga matigil na yan. So, lahat yan tatamaan sa anti-dynasty bill na to na sinusulong ni PBBM. Bago mag-July yan. Wala na naman takot-takot si PBBM dyan. Parang hindi niya iniisip. Tatama na naman sa kanya yung galit. Tatama sa kanya yung galit ng mga congressman na yan, ng mga politiko na yan. Hindi naman, ipapa-operate na naman si Presidente dyan. Pero si BBM, palibasa, di ba, malinis sa tao, walang takot. Correct. Diba? Sa pamilya nila, si Sandro lang naman ang politiko dyan eh. Yung dalawa, wala naman ang interest. Si BBM, magre-retire na, hindi naman tatakbong kapitan o mayor yan. Siyempre, mabababae ba ni BBM sarili niya? Okay, basa tayo comment, basa. Sige, Lex, ibuton mo na. Red Gapusan, ayan, tanong natin kay Manang Aimee. Yun lang. Yun lang talaga. Pasensyahan na, actually, pasensyahan na, kamag-anak yan o hindi. Ako, tulad ng sinasabi ko, kahit sinusuportahan natin, kung may batas na, sundin natin yung batas. Diba? Doon tayo nagkakaisa sa batas at sa konstitusyon. Kung babaliwalain natin yan, wala rin mangyayari sa atin yan. Bahala sila mag-away-away dyan. Lex, basa Lex.
Sino ba taga-pindot siya? Pagka na-comment natin ah. Para high blood ka ngayon Yes, sabi ni Estrella. Yes, agree ako. Ano mo, Willie Rebellion Ayan, sabi ni Florita Riguer, yan. Nasa talampakan ng... Gagana na yun. Yan, nasa talampakan ng utak ng mga pro. Instead na ipagtanggol ang sariling bansa. Oh, tama, Pero bro, tama. sige ako lang. Si Ateneng Verbo, yes, dapat lang po para matigil na ginagawang source of income ang mga taxpayers. Oh, tama yan, tama. Yeah, pabor. Biruin mo sa amin, congresswoman, mayor, hawak nila. Oh, yun nga, problema eh, di ba? Actually, kahit saan. Lahat yan, lahat kahit yan. saan. Sabi, oy, Meloya po, nakikinig sa Davao, ubos din ang mga Duterte sa Kongreso. Correct. Oo, hindi, okay lang. 7-11 naman. Actually, matagal ko nang comment yan, anti-political dynasty na maisa batas na sana matuloy na. Yan, sabi ni Edna, wala Nawala. Magagalit na. baka. Move on na tayo. Hindi, basahin mo na tungkol kay sige, MJ sige. Sales. MJ Sales, Pabor pabor po. Para magkaroon naman ng chance yung iba para mapatunayan yung kakayahan nila kasi parang business na yung business talaga, business. Hindi para. Oh, sige, Correct. Ito, basahin ko yung kay Teng Hernandez. Teng Hernandez, sabi ni Teng Hernandez, Yayan Dizon, panirista ka copy. Oo, pabor ako kasi sa amin, tatay mayor, anak vice mayor. Tapos isa pang anak niya, consulor. Hindi na magtatrabaho, ang yayaman. Shout out from Hong Kong. Thank you, Teng Hernandez. Pero may ano na, yun ang parang tinalo yung test na dyan. Oo. Diba? Pagkapanganak mo, may nakaredy ka ng trabaho, sa test na, mag-skills training ka muna. Oo. Ano, Sabi ni Melo Yap, Yan. pare, Titus sabi pala. sabi ni Melo Yap, ang init ng ulo ni panirista. Gusto Since ka naman kasi hindi iinit. Sa pinipindot. Hindi, joke lang. Baka kasi loob ni Alex. Ha? Iniwanan siya ni Mark eh. Oo, kasalanan Kasalanan ni talaga Mark. ito ni Mark Ian eh. Yan, Titus pa lang, may nakatakda ng posisyon sa politika. Ituloy na ang anti-dynasty yan. Sabi ni... Ateneng Verbo. Okay. O siya, sige, move on tayo sa ating third topic bago pa uminit yung ulo ni Palermo. Ito, good news na naman po ito dahil sa pag-turnover po ng stewardship ng Kaliraya, Botocan, Kalayaan Hydroelectric Power Plants noong February 9, 2026 dyan po sa Kalayaan, Laguna kasi na-privatize na po yan. Isa ito sa pinakamalaki na renewable energy source sa Luzon. Ibig sabihin po, pribadong sektor na magpapatakbo nito at mas magtitiyak po ito ng mas matibay na supply ng kuryente. At ang maganda pa dito, renewable po kasi ito. Makakatulong ito sa ating grid no, na mapataas kasi ang objective ng administrasyon ngayon, yung ating energy grid, mas marami po yung renewable. So, ang CBK Hydroelectric Power Complex, ang isa sa may pinakamahalaga actually no, na renewable energy source ng Luzon at aabot po sa 797 megawatts ang total capacity po nito. Kabilang na po yung sa Kaliraya na aabot ng 39.52 megawatts, sa Botocan 23.10 megawatts at sa Kalayaan 1 and 2 na ang nagsisilbing malaking energy storage para sa grid stability lalo na sa tuwing peak demand. Ano sa tingin niyo So, dyan? ano yan? Private yan dati? Hindi, privatize siya sa ngayon. Aboitiz to eh. Aboitiz-led company to eh. Ayan, yung Thunder Consortium, sila na po yung magpapatakbo niyan. So, yeah, may video. Lagyan mong sounds yung video para maano mga viewers natin. Ang plano pala nito, nabasa ko lang sa history ito, supposedly pala, kung gumana yung Bataan Nuclear Power Plant, yung ma-generate na kuryente dyan, magiging storage siya. Ang problema, hindi ganoon na-maximize kasi hindi naman nag-operate yung Bataan eh. Wala Bataan Power Plant Hindi na. natin Sayang. Kaya malang kuryente natin. Yan oh, ganda oh. Natapos po itong 20-year BROT agreement ngayong February 2026 lang po at matagumpay na naisailalim na po sa privatization itong CBK complex. So, ang bagong concessionaire pala niyan ay Aboitiz din, Thunder Consortium. This gives Nananalo sa essential competitive. services Sige. and industries reliability, and it gives families peace of mind. This is why we in government continue to strengthen the systems in our energy sector by improving policies, processes, and partnerships
to ensure that energy reliability and affordability are sustained in the long term. I'm optimistic that both the CBK complex and our public-private partnership will help power a more secure, more stable, and more forward-looking future for the Filipino people. Ang kagandahan dyan, yung binabalanse ng CBK, ang supply and demand ng kuryente. No? Lalong-lalo na, ang plano ng gobyerno ay mapalaki, di ba, ang renewable energy capacity bilang bahagi ng pangkalahatang supply ng kuryente sa bansa. Ito yung pinakauna at pinakamalaking pump hydro storage facility sa bansa. Kumbaga, para siyang baterya. Di ba? Kapag kasobra ang kuryente, iimpakin natin ang enerhiya. At pag kailangan natin siya, maaari natin hugutin yan mula sa ating energy storage. So, lahat ng mga kasama natin sa industriya ng enerhiya ay nagtutulong-tulong upang palakihin ang renewable energy capacity ng bansa. Ay, actually, ang maganda dito, kung mas stable yung kuryente, ang ibig sabihin yan, yung mga power interruption sa lugar, mababawasan. O, buwasan yung brownout. Yung mga negosyo, correct, yung brownout, no? Yung mga negosyo, kasi iba, kailangan maghihinto ka ng operation kasi kulang yung supply ng kuryente. Kasi may rotational brownout limited yung supply. Parang nasa Boracay ka, di ba? May time na from 9 a.m. hanggang 6 p.m. walang kuryente. So naapektuhan yung operasyon ng mga negosyo. Ganun ba sa Boracay? Oo, ganun. Nandun ako last week, yun ang problema nag-brownout. Kaya naka-generator lang yung mga kumpanya. Ay, yung mga hotel, yung mga restaurants. So mas malaking gasto sa kanila yan. So ito, mas stable ang kuryente at renewable pa ito, malaking bagay yan. Kaya nga kung mapapansin mo, sobrang effective ng ginawa ng presidente natin dito kasi public-private partnership ito Hindi naman kasi talaga kaya ng gobyerno lang. Kinakailangan natin yung tulong ng pribadong sektor. Alam mo, itong kumpanya ng mga Aboitiz, ano na yan established na yung mga kumpanya na yan na kaya nila mapatakbo ng maayos yung ganitong klaseng mga facilities. Ay. So Yam, ano pong masasabi nyo dyan? Electric plant na yan, ano pa yan, panahon pa ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. yan. Pinatakbo yan ng Napocor. Alam ko kasi familiar ako dyan dahil nag-train ako ng mga Napocor employees for about 3 months. Dyan mismo sa areas dyan sa Kalayaan. Napakagandang planta niyan, napakaayos niyan. Kaya lang, di ba, dahil sa nangyari sa Napocor, sa Pisan, yung yung pag-aari ng mga planta na yan, napunta na sa isang company, tapos ibinebenta na natin lahat ng, or pinaprivatize na lahat natin yung mga ganyang klaseng facilities, napunta sa grupo ni Mr. Sabit Aboitiz. At napakaganda naman na mapunta sa private sector yan dahil tiyak magiging mas efficient yan at mas effective bilang source ng energy dito sa ating bansa. Galing, no? Anyway, ilan lang yan sa mga magagandang proyekto ng administrasyon na ito in partnership with the private sector, no? Ito, dumako tayo sa ating next topic. Punta tayo dyan sa TESDA. Kasi napakahalaga po ng skills. Kasi may mga kumpanya, kahit tapos ka ng kolehiyo, kung wala kang skills, hindi ka tatanggapin. Kaya ngayon, ang TESDA, matindi yung kanilang pagbibigay ng focus ngayon na ma-avail ng mga kababayan natin yung mga available training, yung mga scholarship, very important po yan, at yung mga skills na hinahanap ng mga kumpanya. Kasi ang pinaka-target ngayon ng TESDA, dapat may trabaho na natatanggap sa inyo. 'Di ba? Para hindi nagkakaroon ng mismatch o ng disconnect. Kasi iba, kukuha ka ng skills na ito and then wala kang trabahong papasukan. So ngayon, hinahanap mo na yung trabahong papasukan mo and then pwede mong i-enroll o pag-aralan yung skills na hinahanap. Inilunsad na po ng TESDA itong TESDA Skills Passport Mobile Application. So mobile app po yan. Chinek ko kanina sa Play Store, no? Pwede nyo pong i-check yan. Hanapin nyo lang TESDA Skills. Meron na. Meron na. Passport. Medyo mababa pa lang po yung reviews kasi bago pa lang po ito. May mga changes pa po na gagawin dyan. Isa po itong all-in-one digital platform para po sa training, sa mga naghahanap po ng scholarships at job opportunities. Alam nyo, malaking tulong tong TESDA. Actually, Malaki kasi yung tita ko, yung kapatid ng mother ko, naka-4 na siyang training. Iba't iba. Kasi may online din Hindi talaga siya palibasa. Malapit kami sa TESDA kaya talagang araw-araw na napasok.
Tapos may women's center dyan sa TESDA. Ayun na, Ayun yun. Oh, may video raw. Panoorin niyo mga ka-BBM, yung may video raw. Skills Passport mobile application. Mas mapalapit ang kasanayan at oportunidad sa bawat Pilipino. Skills are now visible, verifiable, and valuable. Inulunsad ang TESDA app upang mas mapadali ang access sa pag-aaral at pagtatrabaho para sa bawat Pilipino. Mayroong online AI assistant na handang tumugon sa mga katanungan anumang oras. Kasama dito ang trabaho, job matching tool, map na tumutulong maghanap ng TESDA accredited training centers at programs pathways. All learning progress at recommendations magpapadali ng pagpaplano sa iyong upskilling journey. Nagbibigay rin ng scholarship at credits na makakatulong sa pag-access sa TESDA scholarship programs at training credits. TESDA online program para sa browsing, enrollment, at monitoring ng online course progress. May system verification and security na nagsisiguro na protektado ang user data at credentials. Ang TESDA app ay available na i-download sa Apple App Store at Google Play Store. Today's launch is a testament that every skill counts, that every Filipino learner matters, and that when we make skills visible, we make opportunities possible. Patuloy naming sisiguruhin na may sapat na pondo ang edukasyon. Palalakasin din namin ang pagsulong ng skills development ng bawat mamamayang Pilipino. Ganda. Oh, grabe. Ako mayroon akong gustong ano dyan pasukan yung training ng barista. Okay. Hindi man din yan. Tsaka Pareho gusto ko tayo. yung negosyo niyang coffee, Kaso Pareho ang tayo. iniisip ko, 6 months, para hindi kaya ng schedule ko. Hindi, kuha ka ng ibang skills. Yun nga gusto ko Kasi merong mas maikli. Alam ko 21 days yung fastest Kasi hindi man pwedeng ura-urada. Kasi yung iba, akala nila agad-agad makakuha sila ng NC2, makakuha agad sila ng certificate. Hindi pwede. Pero may mas mabilis na paraan, pre. Halimbawa, may nag-exist ka, kasi galing akong TESDA no? May nag-exist ka ng skills. Ipapa-assess mo na lang yan. Kailangan mong pumasa sa standard nila. Kasi alam mo na Halimbawa, karpentero ka. Alam mo na yung mga base. Actually, mas magaling ka pa nga sa mga it's just that wala kang certification. Pwede mo na lang ipa-assess yan. Gano'n? Mas mabilis na yung mas mabilis proseso. yun. Pwede mong gawin yan. And yung TESDA, hindi na lang to yung mga karpentero, mga welding, kasi may mga tinatawag tayong hard skills tsaka mga soft skills. Yung mga kinasanayan natin na mga massage, yung mga karpentero, yan yung mga hard skills. Alam ko vlogging meron na rin dyan Meron din, multimedia production. Meron na rin sila dyan. Yan yung mga soft skills natin, graphic design. Kaya hindi mo pa basta-basta pwedeng maliitin kapag sinabi mong graduate ng TESDA Kasi ang daming mahuhusay dyan at in demand sa ibang bansa. Yam? Ako, napakahanga ako dyan sa TESDA dahil talagang effective yung mga programs na ginagawa nila. Katulad ng welding, no? Nakakapag-abroad yung mga nag-graduate dyan. At ang laki ng sweldo pag nakapag-abroad ka. Yung bartending, yung sinasabi ni Palerista na barista, no? Kahit yung mga nag-waiter, yung training para sa mga nag-waiter, no? Nakakapunta sila sa yung cruise ships, no? So, kung gano'n na nangyayari sa mga graduates ng TESDA, no, nagkakaroon ng magandang trabaho abroad or locally, no, ibig sabihin nun, very effective ang programs ng TESDA. At yan ang kailangan ng ating bayan dahil kailangan natin ng mga skilled, no, workers and laborers. May mga kaya tayo may kababayan, ayaw mag-enroll sa TESDA kasi may stigma hindi walang paaral ng college yan. Kaya sige, mag-TESDA ka na lang. Minsan may mga nanay ganyan no. Mag-TESDA ka na lang anak, wala tayong pang-enroll. Yun yung mga mali Mga maling pananaw Ganun ba yung nangyayari? Ganun yung mindset TESDA lang yan Ako graduate ako ng 4-year course marami kaya nagtitraining dyan mga graduate din ng college. Exactly, yun na lang. May mga mali tayong mga interpretasyon Minamata natin yung mga galing sa TESDA pero sa totoo lang sila yung mas in demand. Sila yung mas malalaking sahod. Yung skills. Malalaking sahod. Sa ibang bansa, yung skills ang binabayaran. Medyo tayo marami pa rin makaluma kasi na-bias sa 4-year or 5-year college degree. Mas gusto nila yung ganun kaysa sa TESDA. Tama si Ka-Coffee. Pero palagay ko, dahil sa technology natin ngayon, mababago na rin yung ganyang kaisipan. Dahil unang-una, yung lahat ng mga bilyonaryo na nakapag-create ng Microsoft, ng Facebook at iba pang mga technology ngayon ay hindi man lang nakagraduate ng college. Kaya palagay ko mababago na rin yan sooner than later. Ang din na maganda din sir kasi ang ginawa ng TESDA ngayon, may na sila mga accredited partners na. Halimbawa Honda o Toyota.
Oh, halimbawa Honda, ilan kailangan mong skilled Mekaniko. workers? O 200. O sige, magtitrain tayo niyan. O ito yung mga programs. Ang maganda doon, kung mag-enroll ka sa program na yan, may sure spot ka. Hindi ka na mahirapan maghanap ng trabaho. Yun nga lang kasi, pagdating mo sa ibang bansa, malaki ang sahod. Oh. Nawawala rin. Ayun nga. So yun ang nga. isang dapat baguhin. Dati alam, kailangan ba ng legislation yan? Maggawa tayo ng batas na iangat natin yung sahod man lang ng mga skilled workers, no? Na wag natin minamatay yung mga Ako skilled nga workers. may kilala nga ako dyan, nag-training dyan, TESDA, welding. O ngayon, contractor na ng mga bahay. Nakukontrata na. Hindi, yung kapitbahay namin, nakukontrata na yung mga grills, mga pintuan, mga gate. Ganun yung negosyo niya ngayon. So nagnegosyo na siya. Oo. O di ba? Hindi na lang siya worker. Oo. Nagnegosyo na At siya. mas malaki yung kita niya doon sa mga 4-year courses na sasabi mo correct. na iba yung tingin sa mga TESDA na graduate. Oo, totoo. Kasi yung panahon na ako millennial, no? Yun yung panahon natin eh. Kasi anak, hindi kita kayang Nating pag-aralan. dalawa. Nating dalawa. Oo. So Yaya, di ko alam kung ganyan yung panahon. Wala pa. Jurassic eh. Nagagalit ka sa atin. Hindi yung mga forma. Wala ka dito. Next tayo. Next. Ayan na ito. Total, pinag-uusapan natin yung mga mobile application. Ito, maganda to ha. Yung DICT at MMDA. Oo. Maganda itong plano nila eh. Halimbawa, nagkaroon ka ng violation. Ito sa mga Overspeeding. sa mga driver dyan ha. Oo, sa mga nanonood driver. sa atin, sa mga driver. Yan, manood kayo. Papakinggan nyo to para sa inyo to. Halimbawa, may traffic violation ka. Oo. So makikita mo na sa application na ito, chinek ko wala pa eh, no? Pero ang plano daw, ipapasok na ito sa super app. May violation ka, makikita mo na yung violation mo, andyan dyan yung picture, so wala kang kawala. Kung nag-swerve ka o nag-one-way ka, tapos yung penalty mo, babayaran mo na siya sa pamamagitan ng GCash So or ibig sabihin kung ano kapag mang may platform. nagawa kang violation, mag-a-appear dyan. Mag-appear. Pati yung ebidensya na ginawa mo, Tapos saan mo babayaran? GCash na. GCash. So hindi na hassle sa'yo yan. Hindi hassle sa'yo, at the same time, tataas yung revenue collection ng gobyerno. Hindi na pala pwede dyan yung boss. Wag na 500. Wala na. Hindi na. Hindi, kasi up na yan eh. Online na yan Mamali eh. siya ha. Para sinasabi, mabayulit si Mamali siya dyan. Wala po ako sinabi ha. Anyway, sa eGov PH Super App, magagawa na po ng mga motorista at commuter na tingnan ang traffic violations. Oo. Alamin ang kaukulang penalties, ma-access ang records, anumang oras, ibig sabihin anytime at your convenience, sa bahay pwede nyo gawin yan, at makatanggap po kayo ng real-time notification. Ako. Real-time yun. Oo. Ano Astig pala to? Maganda to. Sa totoo lang maganda to. Lalong-lalo na sa ating mga driver. Pero kung di ko mapakinabangan kasi hindi ako nagkaka-violation eh. Ikaw, Yap. Anong masasabi mo dyan, Yap? Ito, tad to ng violation, malamang eh. Oo, hindi. Totoo, di pa nagista. Wala ata akong lisensya na hindi nakumpiska o hindi ko kinuha sa ano. Kaya dapat kumuha ng driver talaga eh. Alam niyo mga kababayan, itong eGov na to, na super app, pwede na ba i-download Existing to? na yan. Existing na yan. Pwede na i-download. Pwede na. Oo. Yan yung super app ng DICT na nanalo ng iba't ibang awards eh, sa ibang bansa. Ang gagawin ng MMD dyan, i-integrate nila yan sa existing na app na. Yan pare-pareho tayo mag-download mamayang gabi para yung violation natin yan. Yung Pero mga... chinek ko yung sa MMDA, wala pa. Hindi ko pa nakikita eh. Hindi, at least meron sa At least DICT. ready na yung app na yan. Yung Oo. eGov Super App, i-download nyo na po yan. Napakaganda ng application na yan. So paano yan? Yung mga violation mo dati pa na hindi mo binayaran sa Metrobank, makikita dyan? Feeling ko hindi. Hindi ko alam kung retroactive, no? Pero wala akong nabalitaan pa. Siguro pwede yun. Makikita Ang yan. mahirap kasi doon pre, kailangan mo i-ano lahat yun, i-encode lahat yun eh. So yung mga back records, hindi ko lang sure no kung nandoon na sila sa proseso. Pero maganda So rin. ibig sabihin yan, NCAP din yan, non-contact. Kasi nag-exist pa rin ang NCAP. Hindi magugulat ka na pa pag may notification sa apps mo kasi Notify. maglalagin ka dyan eh. Pero ang maganda dyan, di ka na ma-hassle. Kung ikaw negosyante, di ba? Pipila ka pa, pupunta ka pa sa ganyan. Nakita mo, Gcash lang. Swerbing, palerista, 500, bayaran mo na lang. Bayaran mo na lang, Gcash. Wala nang ano dyan, lagay doon sa... Wala na. So pabor sa'yo yan, at the same time, pabor sa gobyerno. Oo. Kasi nakukolekta yung revenue na noon Paano napapabayaan. yung pamilya ng mga buhay doon sa tubusan ng ticket? Mababawasan ang kita muna. Ay, paano kung marami pinapaaral, marami asawa? Mabawasan na kabuhayan? Kailangan natin mag-level up. Kailangan natin mag-level up sa mga sistema natin. Kaya Alam mo tungkol dyan, no? Yung tungkol dyan, maganda talaga yan eh. Tapos di ba bawal na rin ngayon yung kunin yung lisensya ng driver? Yes, correct.
Oo, kaya napakaganda niyan, ha? Magandang development yan para sa mga motorista. No, napaka-convenient na. Hindi ka na po pwedeng kunan ng driver's license. Tapos, hindi ka na pupunta sa kung saan man kada tikitan para kunin yung lisensya or para magbayad ng ticket. Online na lang. Kaya pabor na naman sa ano yan, sa mga mamamayan yan, lalo sa mga motorista. At yan talaga ang laging... Maganda ba yan para sa'yo? Maganda ba yan? Oo naman, kasi hindi na ako maabala. Kahit na ikaw unang tatamaan? Oo naman, kasi hindi na ako maabala. Kasi ikaw na mag-drive to, high blood to eh. Totoo yan. Totoo yan. So ito ay pinarangalan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga bagong promote na guro. Hindi sa'yo to eh. Akala ko sa ano pa rin yan. Hindi kasi sinasabi nung advance, wala pa nga sa topic Kasi yan. JJ eh. Wala pa nga sa topic, naka-post ka agad. Dami reklamo ni pala. Sige, last topic na to. No? Pumunta tayo sa mga guro. Ito, magandang balita rin ito eh. Kaya masaya yung mga teacher natin ngayong taon eh. Bilang seremonyal, no, pinarangalan po ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga bagong promote po na guro at school heads. At muling tiniyak po yung matibay na suporta ng pamahalaan sa sektor ng edukasyon. Alam mo kung bakit marami na promote? Kasi gumawa ng mga bagong posisyon. Yung sa Department of Education may mga bagong posisyon. Noon kasi hihintayin mo mamatay yung principal, hihintayin mo mamatay yung master teacher tree kasi hindi ka mapopromote. Dati. Kasi ngayon, paano na ba ngayon? naggawa ng mga bagong posisyon. 'Di ba? So kumbaga hindi na kayo maghihintay mamatay. As long as qualified ka, you have the skills, you have the certificates, you have the educational requirements, pwede mo nang applyan yung posisyon na yon. So mapopromote ka na nang hindi naghihintay, ipapanalangin mo na mamatay yung co-teacher mo. Kasi may available na posisyon na. So dito pala binigyan diin ni Pangulong Bongbong Marcos na top priority ng pamahalaan ng edukasyon na mahigit 1.34 trillion na pondo. So kabilang sa mga nabigyan ng budget ay kakopy ba? Yan. Paglalabas po ng 2025 Service Recognition Incentives, SRI. Yan, hinahatay natin sa mga government employees, no? Service Recognition Incentives na may karagdagan po na 7.3 billion para masaklaw lahat ng mga kwalipikadong guro. Incentives, pera po para sa mga guro, no? Magkakalob din po ng 10,000 pesos na teaching allowance para sa school year 2025 at 2026. At paglalabas po ng guidelines para sa 7,000 na medical allowance sa 2025. Spoiled din yung mga teachers eh. Grabe, itinampok din ang mga hakbang para madagdagan ang teaching position, bawasan ang Humihina kayo. Ito talaga maganda. Ano yan? Humina ang inyong boses. Humina ang audio. Kasi wala dito. Ba't na humina? Pinapinahin na mo, Jade. Pinapinahin. Ngayon, balik na ulit. Kaya meron na ulit. Okay na? Kaya humina na naman. Wala mo na magpipindot eh. Baka naman ang layo ng tenga mo sa speaker mo. Hindi. Pareho pa rin naman eh. Kaya matatapos na rin naman tayo eh. Tuloy. Kaya babawasan ang administrative workload ng mga teacher at palalawakin ang career pathways sa pamamagitan ng strategic reclassification sa ilalim ng ECP. Yan. Na magbibigay dyan po yan sa pag-angat ng batay sa merit at pagbubukas ng mga bagong posisyon para po sa mga bagong guro. Ayan. Grabe. Alam mo yung mga teacher na yan, boto na kagad ni BBM yan kung tatakbo pa tong presidente, no? Ilan yung teacher natin sa buong Pilipinas? Napakarami. Hindi ko lang alam po ilang figures. Kasi isipin mo yan. Palagay mo, mga 1 million ba? Siguro mga 800,000. O mga roughly, ganun. no? Sige. Magsalita ka muna, pre. Hanapin natin yan. Lahat ng mga teacher na yan, lahat ng mga teacher na yan, makikinabang dito sa ginawa ni PBBM. Siyempre, dinagdagan yung mga benepisyo nila. Tama yung hula natin, no? More or less 850,000 teachers. Teachers buong Pilipinas. Ang dami, no? Lahat yan, natulungan ni PBBM kasi yung bawasan lang yung workload nila, malaking ano na sa kanila yun. Malaking tawag dyan. Malaking tulong na. Malaking tulong, malaking katiwasayan. Actually, kasi factor din yan kung bakit mababa yung performance, literacy ng mga bata. Kasi yung mga teacher, imbis na makapag-concentrate sila doon sa mismong pagtuturo, napupunta doon sa mga administrative tasks na hindi naman dapat nila gagawin. So matagal na pong tinanggal yan, inalis na yan sa mga guro, nag-hire na po ng mga non-teaching personnel, sila na yung mag-handle ng mga ganong trabaho. Okay, Yam? Natin in the past weeks, no, yung
16,000 ang total teachers na may popromote. At kung di nagkakamali, dyan naman sa nangyaring event na yan, nasa 2,000 yung mismo naka-attend. No? Tama ba? So, ang Yeah, dami more or talaga less. dyan, teachers. At kaya ang dami talagang pinasaya ng ating Pangulo dyan sa ginagawang mass promotion na yan dahil nga sa pagbubukas ng mga plantilla positions. No? At napakalaking bagay yan para sa kanila dahil kailangan ng ating teachers ng proper recognition through promotion. Tsaka yung pagdagdag lang ni PBBM ng mga incentives nila, benepisyo nila, malaking tulong yun kaya hindi na tayo makakita malamang ngayon ng teacher na may longganisang tinda. Tama, Hindi na tayo tama. makakita niya. Hindi, ano kasi yan eh. Income generating projects yun. Kasi in fairness din sa ibang mga teacher, ginagawa nila yan para din sa mga estudyante. Kasi maraming mga teachers na alam nila yung mga estudyante nila na walang baon eh. So sa mga ganyang mga revenue generation, doon din na pupunta. Hindi, panahon namin, hindi talaga. Pag di ka bumili, bagsak ka paler, ha? Ano ba yung nabutan mo, pre? Nabutan ko yung sopas na nakalagay sa lagay ng mayonnaise na malaki. Yung? Di ba may container, yung paglagay ng mayonnaise, andun yung Oo. sopas eh. Tapos ibibenta sa'yo ng mangkok. Oh. Isa Hindi, ano to? Hindi Marcos. natin sa kayo nabutan yan. Hindi, yung milk yan, yung milk ni Marcos. Oo. Liverman. Nutriban sa claim ang inabot ko eh. Nutriban sa claim. Halata naman yan. Halata, pre. Halata. Ayan. Ito, Gusto ba? Ito, maraming makaka-relate dito. Dadabog na sila eh. Sige. Sige, Yab. Ito, maraming makaka-relate na ano dito, mga 50s pataas, no? Yung Nutriban, di ang ano nun, ang laki nun. Medyo siksik yun. Tapos binibilan lang namin yan ng latik. Yung latik, ganun lang kaliit. Kaya ang ginagawa niyan, ini-stretch yung latik para magkasya sa Nutriban. Hindi namin No? maintindihan yan. Hindi namin masakyan. Ay, yung mga nanonood, maraming makakaintindi dyan. Matutuwa sila dyan. Totoo yun. Totoo yun. Yung sabi sir eh. may palaman na. Hindi ako, padiko ko na lang sa inabot ko eh. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot. Dala ay pag-ahon, magtulungan, magkaisa. Sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana. Manggagawad magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap. Ang puso ng bayan, ikaw ang hinahanap. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa,
na agad ating watawat.